Alright! Good evening Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik magabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pag-aayat sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan magabayan, ang mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check mo natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Iyeng Gementisa. Meron siyang 21 na mga comments. Nandiyan rin po si Moonflower, meron siyang 12 na mga comments. Sandra Maranon, meron siyang 11 na mga comments. Nandiyan rin po si Ramel Roasa, meron siyang 10 na mga comments. And Agapi Jan Lagun, meron siyang 7 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi nasi-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, hindi rin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, siya nga pala, before tayo mag-start mga kabayan, i-greet muna natin si PCO Undersecretary Atty. Claire Castro kasi siya po ay nag-celebrate ng kanyang birthday ngayong araw mga kabayan. So kay Yuse Claire, happy birthday! Wishing you a good health at saka wishing you more birthdays to come, Atty. Claire, kasi marami ka pang kukurtin ng mga salot ng lipunan. Marami ka pang kukurtin ng mga pasaway ho sa ating bansa. Okay? Again, happy birthday and stay healthy, Atty. Claire. Okay? So, as makaban ko, ang dami ho natin pag-uusapan ngayong araw kasi nga maraming sumabog na mga balita tungkol doon sa pamilya Duterte mga kabayan. Mukha yata ditong minalas na. At alam niyo ba, may plano rin pong kakasuhan at saka idadamay na rin po sa kaso itong si Kitty Duterte mga kabayan. So mamaya idagdag natin yan. But for that, pupunta muna tayo. Mag-umpisa tayo doon sa press con kanina ni ng governor ng Leyte mga kabayan, itong si Jericho Ikot Pitilla. Kasi after po sa kanyang, I'm not sure kung ano yun na event mga kabayan, pero meron siyang press con. So meron na tanong doon na reporter. Sabi ng reporter mga kabayan, ano daw ang masasabi ni Ikot Pitilla na tungkol doon sa sinabi ni Sara tungkol sa San Juanico Bridge na, di ba, sabi pa nga ni Sara na siya daw ay nairita bakit daw ginawang tourist spots ang San Juanico Bridge. Ito lang po daw ay 2.6 km mga kabayan. Di ba, yan po sinabi po ni Sara. Ngayon, sumabog si Governor Jericho Ikot Pitilla mga kabayan. So according sa kanya, sabi niya, San Juanico Bridge is a tourist destination. Kung meron mang 100 kilometers na bridge sa China, edi pumunta ka ng China, pinalay sa mga kabayan.
Pinalayas ni Ikot Petilla. Ang kulang lang dyan makabayan sa sinabi po ni Petilla, no, sana sinabi rin po niya na huwag ka nang pumunta dito sa Leyte kasi wala kang ginawa kundi puro lang paninira sa ating bansa, puro lang paninira sa ating tourist spots. Sana dinagdag yan ni Ikot Petilla makabayan, sayang eh. So basa mo natin. According dito po sa post ng 31 Million Movement, sabi dito na ito yung unang sinabi po ni Sara na paano naging tourist spots ang 12.6 km na bridge. So sabi dito, kung meron mang 100 km na bridge sa China, hindi pumunta ka ng China. San Juanico Bridge isn't just 2.6 km of concrete. It's 2.6 km of history, pride, and heart. Yan po ay totoo. Tumpak na sagot makabayan. Leyte and Samar know their worth and they're not here for the shade. O ano na, so palpal. Parang sinampal ng dosina makabayan. Diba? Ito kasi Sara, puro kasi paninira makabayan. Hindi siya nag-iisip, no? Before siya magbitaw po ng mga salita, hindi niya muna iniisip. Siguro, kulang-kulang yata ito ang kanyang sinasabi po na expert na kanya pong advisor makabayan. Kasi hindi lang naman dito na kanyang advisor si GMA. Alam mo natin, 'di ba? Noon pa man si GMA kanya pong advisor 'yan. Pero marami po siya mga bagong mga advisors makabayan. Siguro kulang-kulang talaga eh. Sino man kulang-kulang dito? Baka ang kanyang advisor o baka mismo itong si Sara makabayan. Tingnan niyo, hindi siya Pilipino, no? Kasi mismo po mga tourist spots sa ating bansa sinisiraan makabayan kasi na siya po ay pure na pro-China. Kahit ilang ulit niyang sasabihin na hindi siya pro-China makabayan, pero yan po kitang-kita ng mga Pilipino na mga kababayan natin na siya talaga po ay pro-China. Protector siya ng China makabayan. Okay, so grabe, no? Pagsabihan ka ng ganyan ng isang governor ng Leyte, tas lagi lang kiniklaim makabayan na maka-Duterte daw yung Leyte. I don't think so. Tanungin niyo muna si Ivan kasi ako po ay taga Leyte. At alam ko po yung mga supporter, alam ko po sino yung mga supporter dito ng Marcos. Marami po dito mga supporter ng Marcos, syempre Leyte makabayan. So hindi rin po kadami dito yung supporter po ng mga Duterte. Kasi hindi naman talaga sila taga Leyte makabayan, hindi sila taga Leyte, taga ibang lugar o yan ang mga Duterte. Pero kiniklaim nila na sa kanya daw yung Mindanao, sa kanya daw yung Visayas. Yan po ay fake news. Kung sa kanila ang Visayas at Mindanao, nanalo sana lahat ng line-up, yung buong line-up po ng Duterte makabayan. Diba hindi lahat po nanalo? Kasi fake news ang sinasabi nila na sa kanila daw yung Visayas at saka yung Mindanao. O diba ano na Sara? Napahiya. Pinalayas na sa bansang Pilipinas. At saka sana wag na siyang pupunta dito sa Leyte makabayan kasi nakakahiya eh. Nakakahiya talaga ang ating Vice Presidente. Okay? So next po sa ating pag-usapan makabayan, ito pong balita kanina lang before nag-vlog si Ivan. Kasi nag-decide na dito, meron na pong desisyon dito, yung Australia na hindi sila mag-host at ayaw nilang kupkupin itong si Digong makabayan. Iyakan na naman. Diba? Nakakatawa itong mga DDS. Kasi lagi silang nauna makabayan. Lagi silang napapakalat po ng fake news. Lagi nag-uuna po ng mga fake news. Ngayon, probably, yan po'y nakita ng Australian government makabayan na hindi talaga pwedeng pagkakatiwalaan itong mga Duterte. Kasi dito pa nga, 'di ba siya po'y nag-request yung legal team ni Digong nag-request ng interim release doon sa ICC makabayan, pero nalaman ho natin sa balita the other day na hindi sila pinayagan. Hindi pinayagan ang grupo ni Digong. At saka napakalat po nung una yung si Kaufman makabayan na meron ng agreement between sa ICC prosecutor at saka ng legal team ni Digong makabayan na meron ng agreement, pwede daw or papayagan daw ng ICC prosecutor na magkaroon dito ng interim release itong si Digong. Pero yan pala ay fake news makabayan. O diba, pinapaasa lang ni Kaufman ang kanyang mga followers o yung mga aso ni Digong. Tuwang-tuwa pa naman sila eh. Nanira kaagad nanira kaagad sa ICC. Diba, inaasar kaagad makabayan. So yun po ang nangyari, napahiya. Yan po'y nakita ng Australian government kaya hindi siya pinayagan makabayan. So ito pong sa balita ng Philstar, Australia declines to host Rodrigo Duterte during ICC case. Ayaw nila makabayan kasi nga delikado, no? Delikado naman talaga eh.
Di ba alam mo natin yung kaso ni Digong? Yan po ay crimes against humanities mga kabayan. Saka meron pong isa na bagong kaso. So hindi basta-basta. Ayaw po sumausaw ng taga-Australia. Ayaw nilang makialam dito sa kaso ni Digong mga kabayan kasi ayaw nilang mandamay dyan. Kasi alam nila ang kalakaran, alam nila ang karakter ni Digong. Ayaw po na masisira dito yung bansang Australia. So sabi dito sa balita mga kabayan, the Australian government has ruled out hosting former President Rodrigo Duterte for interim release after he petitioned the International Criminal Court to be temporarily freed in an unnamed third country. It is understood that the Australian government is aware of Duterte's petition for interim release from the ICC detention center in The Hague, Netherlands. Australia has not agreed to host the former Philippine president, nor are they considering this. O, di ba? Ano na mga kabayan? So, talagang minalas, no? Itong mga Duterte. Pasoy naman kasi, number one, fake news peddlers kasi. And second, lagi lang sinisiraan yung ICC. Suportado po ng Australia yung ICC mga kabayan. Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo itong pasabog po ni yung pasabog ni former Senator Trillanes. Kasi meron siyang bagong sinabi dito mga kabayan. Naalala nyo ba? At saka, of course, alam na natin tungkol doon sa bank accounts mga kabayan. At saka napag-alaman rin po natin na hindi lang pala iisa yung bank accounts na sinasabi lagi ni Trillanes, kundi marami pala yung mga kabayan. Yung screenshot na resibo doon sa bangko mga kabayan na kung saan nakita natin na yun po'y tinistingan. At saka tinistingan natin mga kabayan na pinadalhan yung bank accounts na joint account ni Digong at saka ni Sara Duterte na pag-alaman natin yun talaga ay active na account mga kabayan. Kasi pinadalhan natin, tinanggap ng bangko, ibig sabihin active ang account na yon. Dito natin malaman na itong si Kito Duterte hindi siya nadamay sa kaso tungkol doon sa joint account mga kabayan or joint bank accounts. Bakit? Kasi noong time po na nag-file ang kaso si Trillanes, minor de edad pa kasi itong si Kito Duterte. So ngayon, nandyan na ho siya sa tamang age makabayan. Tamang gulang. Ito pong si Kito Duterte ngayon idadamay na. Isasama na sa kaso dito sa mga Duterte makabayan. So damay-damay na ho dito. Ito si Kitty. Isasali na siya sa kaso. So ipapakita ko sa inyo makabayan itong interview ni Top 1 dito kay Trillanes. For more details, let's watch this. Naitanong ko po kasi yung motivation, Senator Trillanes, kasi ang lagi po nilang sinasabi, this is politically motivated. Lahat na lamang po ng aligasyon sa mga Duterte ay sinasabi po nilang pamumulitika. Paano po ba natin babanggain yung mga ganong argumento? Dahil meron pa rin pong mga naniniwala talaga at sabi nyo nga po, ito yung mga cult followers na kahit nakikita na katulad nung ginawa ni Congressman Paulo Duterte ay talagang pikit mata at susuporta pa rin at maniniwala lamang na pamumulitika po ito. Sa pangkaraniwang Pilipino, ano po ba yung masasabi natin na hindi po ito pamumulitika sa party po ninyo, lalong-lalo na po kayo, may higit 9 na taon na nakikipaglaban po sa bagay po na ito? Ang pinakapangontra natin sa kanila, yung katotohanan. Kasi ganito yan, Top 1. Sabi ko nga, 9 years ko na itong ginagawa. Nung nagsimula ako nito, nung una kong nilabas itong mga issues laban sa Duterte, kakaunti lang talaga yung naniniwala na may kabulukan na ginagawa itong mga Duterte. Kumbaga, binigyan siya ng benefit of the doubt, pero kinalaunan ngayon, dito sa puntong ngayon, di hamak na mas kaunti na yung cult followers niya, ika nga. Kasi marami nang namulat. Kaya, ibig sabihin nun, huwag tayong manghinaan ng loob, huwag tayong mapagod kasi marami tayong nakukumbinse. Habang nagpapakita tayo ng katotohanan, meron tayong nakukumbinse. Pagka nag-focus tayo dun sa trolls, syempre yung trolls, binabayaran sila para mambwisit, di ba? Mambad trip ng ganun. Hindi na natin makukumbinse yun. Kasi nga, binabayaran sila para nga mambwisit lang Meron din yung cult followers na yung
Sinasabi mo, kagaya nung kay Pulong, di ba? Nakita mo, grabe yung video na yun. Sasaksakin na supposed to be. Kung hindi ka kulto, bakit mo iboboto yun? Mamamatay tao, in your face, sa viral video na yun. Pero hindi, sa kanila, kulto na Ganun. Wala na yun. Ibigay na natin yun sa kanila. Pero marami dun sa gitna. Ako nakatutok ako sa gitna Kaya hindi nila ako nabibwisit kahit na tinotroll ako for the past so many years. I just continue to pursue yung exposition ng katotohanan kasi nakatutok ako dun sa mga moderate, yung mga hindi malalim yung paniniwala sa mga Duterte, yung hindi pa kulto. Ang dami nun. So, ang tansya ko, yung mga kulto talaga, mga nasa 25%. Bigay na natin yun sa kanya. Wala na tayong magagawa. Pero, pagka nakuha natin itong 75%, yung 25% na yan, araw-araw yan, makukutkutan yan until bababa ng tuluyan. Pero, let us focus on the messaging doon sa mga nasa gitna na bukas pa yung pag-iisip o kahit papano ay may pag-asa pang mamulat. Medyo balik po ako sa nakaraan, Senator Trillanes. For 9 years na kayo po yung nagsasalita sa laban sa mga Duterte, may pagkakataon po ba na kayo po yung sinampahan ng mga ito ng reklamo? Kasi, syempre, sa pangkaraniwang understanding po, di ba? Kapag ka ikaw po yung nagsalita ng medyo makakasira sa reputasyon ng isang tao, ay normally, pagtatanggol mo yung sarili mo. Sa punto po ng mga Duterte, kayo po ba sa loob ng 9 na taon na yan, inattempt o sinampahan ng kaso na may kaugnayan sa paninirang puri? Ang inaabot ko na kaso sa mga Duterte, mahigit 20. Pero wala silang kinaso sa akin tungkol doon sa bank accounts. Ooh. So, marami silang kinaso. Binuhay nila yung iba't iba, yung rebellion, yung kudeta, yun nga, yung tinanggal yung aking amnesty, inciting to sedition, kung ano-ano ang final sa akin. Para talagang para busitin ako nila. Apo. Yeah. Bakit po kaya, Senate, pasensya na na-interrupt ko po kayo, pero bakit po kaya hindi kayo sinampahan na may kaugnayan po diyan sa mga bangko? Kasi, di ba, talagang, kumbaga, paninirang puri yun kung hindi totoo yung sinasabi ninyo. Yun. Dahil doon po sa ating bank secrecy law, ang isang exemption sa bank secrecy ay yung impeachment, una, or kung ang subject ng litigation o ng kaso ay yung bank accounts mismo. Kumbaga, kung yun ang sinabi ko sa kanila na ganito yung mga nakaw na yaman nila nandirito sa mga accounts na to, yun ang pag kinasuhan nila ako ng libel doon, pwede kong ipasupina ang mga bank accounts kasi exemption yun sa bank secrecy law. Kaya hindi nila magawa. Kaya yun. At maraming ginawa yan sa akin itong mga Duterte. Nagtangka silang patayin ako, nagtangka silang suhulan ako, marami. No? Pinailan ako ng kaliwat kanan ng kaso, may murder pa nga na gusto silang gawin, imbentuhin, kagaya nung ginawa nila kay Senator De Lima. Pero hindi natuloy kasi masyadong malabnaw, napaka-imposible. At may mga nag-resist din na mga miyembro ng Philippine National Police kasi tahasa na pag-iimbento yon. So marami silang ginawa para busalan ako, para matakot ako. Pero naitawid natin, awa ng Diyos, naitawid natin, nandito tayo ngayon. At ang laki ng pagkakataon natin na maisiwalat na talaga lahat yung laman loob ng mga Duterte crime family dito sa impeachment trial na mangyari. Ito na. Pagka nakita nila ito, masisira yung kanilang imahe sa mga Duterte na maayos sila, na talagang hindi sila involved sa illegal drugs, hindi sila kurakot. Dito makikita nila na simulat sa pool, involved sa illegal drugs, itong mga Duterte. Tumatanggap sila ng dividendo. Silang lahat, bawat membro ng pamilya.
kasama si Kitty. Ha? Ngayon ko lang sinabi yan sa programa mo. Kasama si Veronica Duterte, yung anak po ni Hanilet Abansenya. Kasama sa tumatanggap yan. See. Kasi joint accounts sila nung nanay niya, si Hanilet. Kaya yan, madidiscover yan lahat. Nalin po tayo dyan, Senator Trillanes, kasi binalikan ko po yung testimonial nyo kanina nung naka-live na po kami for more than almost an hour na, inagahan po talaga namin. Tapos nirecall po namin yung testimonial nyo sa Quadcom. At kaugnay nga po ito doon sa impeachment trial ngayon, kung ang tinutukoy nyo po is Article 4, tama po ba? Yung statements of assets, liabilities, and net worth ni Sara Duterte, na yun po yung gusto natin talagang makita sa ngayon. At doon po sa mga dokumentong ipinakita po ninyo, nagpepetsa po ito ng mula po sa November 2007 hanggang October 2015. At may mga amounts pong nakalagay. Ang napansin po namin, una po doon, ay ang laki pong halaga ang pumasok kay Hanilet Abansenya. Anacleto Abansenya po yata yung pangalan na nakagamit po doon. More than 42 million pesos. Yan po ba yung tinutukoy nyo ngayon na binanggit nyo na kasama ito pong anak ni Hanilet Abansenya? Kaya ganun po kalaki. Kasi kung kukumpara po, 42 kay Hanilet, 41 million kay Sebastian, tapos kay Paulo Duterte is more or less 19, kay Sara Duterte nasa 16, kay Rodrigo Duterte nasa 15. Kaya parang nagtataka kami, bakit yung Hanilet pa ang pinakamalaki at bakit yung bunso pang anak na si Sebastian Duterte ang sumunod sa kanya? Yung mismong principal na sinasabi niyo pong tumatanggap ng dividendo ay halos hindi po umabot ng kalahati man lamang doon sa natanggap ng dalawa. Bakit po kaya ganun yung figures? Kasi ganito, ang paniniwala ko dito, yung bunso, una-una yung kay Kitty tsaka kay Hanilet, joint account sila. Kaya sabit sila parehas. Noon, nung nilalabas ko to, minor pa lang yan si Kitty, pero ngayon, gustong edad na siya. Kaya ilalabas na natin. Tapos itong bunso, si Baste, siguro nakita ni Digong nung panahon na yun, pabanjing-banjing lang, binigyan niya ng racket, no? Tapos si naman, nasa pwesto, mayor siya, itong si Pulong, may ibang pinagkakakitaan na tungkol sa mga smuggling sa Davao. So, ganon. Si Digong naman, ito naman pang subilang niya yun Sila yung partner ni Michael Yang Kaya hindi niya na kailangan kumuha para sa kanya kasi partnership sila 'di ba? Tapos ito meron siya nung joint account nila, doon lumabas yung daan-daang milyon na transactions na humigit sa billion yung transactions. Ang bilang ko dito, pag titignan mo yung withdrawals, minimum 500 million pesos ang withdrawal na walang pumasok, wala nang deposito. So ibig sabihin, kung nag-withdraw ka ng mga 500 milyong piso, hindi naman pwedeng 50 million lang ang laman ng bangko mo. Di ba? So ibig sabihin nun, at the very least, 500 million yung laman. Pero ito, pag nakita itong nabuksan talaga yung bank accounts through yung statement of accounts na tinatawag, di ba pagka kumukuha ka ng Visa, for example, hingi ka ng statement of account sa bangko, bibigyan nila yung nakaraang 6 na buwan, pero ito, yung buo. Pag nakita yun, talagang malalaman na natin yung kung ano ang labas-pasok ng pera at kung gaano kalaki ito. At lahat yan, wala sa SALE ni Sara. So, ang mga issue dito, may bank account si Sara Duterte, kasama yung asawa niya, Mans Carpio, yung palang higit na dun sa dineclare nila sa SALN. Pangalawa, may joint account si Sara Duterte at si Digong Duterte na ito na yung malaking pera na wala ulit sa SALN ito kasi hindi talaga aabot. Then pangatlong issue dito, yung dividendo na binibigay
ng isang drug lord doon sa lahat ng miyembro ng pamilya. Cheque ito. Manager's check. Kaya ito na huhuli sila kasi nakapangalan eh. So yun, ang mga issue dito. Pag nakita nila ito, ang hirap naman. Doon sa mga moderates, yung mga nasa gitna, na hindi gaanong kulto ang paniniwala sa mga Duterte, palagay ko, bibitaw na sila. Tatalikuran nila itong si Sara Duterte kasi yung pagpapanggap nila na simpleng mga tao ito, kakain sa karinderya, may nakatutulog sa kulambo, lahat yun, drama lang. Yun. Yung tinutukoy nyo po na mga pumasok na pera na yan through check, deposit, ay hanggang sa nakita namin kanina kasi from entry number 1 to entry number 70 something hanggang October. Bakit po kaya natapos yun noong October 2015? At ibig sabihin po ba yung mga ebidensya po natin tinitingnan dito possibly ay hanggang from 2007 to 2015 lamang na bank records? Wala na po bang ibang... Kasi considering ito po, maisingit ko lang Senator Trillanes, may mga kumalat po na resibo ng bank account nito pong mag-ama. Si Rodrigo Duterte at saka si Sara Duterte joint account. At personally, sa live program po natin, dineposituhan ko po iyon ng maliit na halaga at pumasok. Ito po kayang active account na ito, na joint account na sinasabi po ninyo, at the same time yung kumakalat sa internet ngayon na active account, iisa po kaya iyon? Hindi po kasi namin na ipagkumpara doon sa ipiniresenta ninyong ebidensya sa Quadcom . Yes, isa yan. Maraming accounts ito Maraming accounts. Within the same branch, kunyari, BPI Julia Vargas branch, hindi lang iisang account yan. Maraming accounts. Tapos, ganun din sa ibang branch pa. Kaya ito yung mga hallmarks ng money laundering. Kasi normally, yung ordinaryong tao, kahit marami kang bangko, pero kadalasan, isang account lang. Kung magbubukas ka man ng iba pang account, yung magta-time deposit ka, so ganun lang. Pero yung multiple accounts in one branch, mga hallmarks yan ng money laundering. Kasi maaring hinuhulugan yan. Kunyari, 10 account nila, hinuhulugan ng tagpo 400,000 bawat isang account, hindi lalabas yun sa system ng ng Anti-Money Laundering Council. Hindi lalabas. Pero money laundering yung ginagawa kasi may... Pwede na po bang ipaliwanag sa ating mga manonood, Senator Trillanes, kung bakit hindi lalabas yung ganung amount na 400,000 lamang? Opo. Dahil nandito po sa ating batas na pagka ang mga transaksyon ay humigit sa 500,000 pesos, kahit na anong transaksyon yan, withdrawal, deposit, check na encashment, lahat-lahat, automatic ito papasok sa system. Computerized po ito. Kaya hindi po ito nabubura. Kahit nung 6 na taon ni Duterte as president, hindi niya ito mabura . Kasi nasa system siya. Ang hope na lang niya is pagtakpan ito. Kaya nga pinalitan niya yung mga tao sa AMLAC nung nag-iimbestiga si Overall Deputy Ombudsman Art Carandang tungkol do sa bank accounts na yan, dahil nung nag-file ako ng plunder, tinanggal niya yung taong nag-iimbestiga doon sa kaso niya. So yan na lang ang ginagawa niya, pagtakpan. Ang problema, dumating tayo sa punto na natapos yung termino niya at eto na ngayon, iba na ang ihip ng hangin, hindi niya na ngayon mapagtakpan. Kaya lalabas ito lahat sa impeachment. Kaya pinipigilan nila ng husto ito. 'Di ba? Kung totoo naman na malinis si Sara Duterte, edi ituloy nyo yan. Ngayon, kung marami talaga kayo, edi i-acquit nyo. 'Di ba? Ganun dapat. Pero ayaw na ayaw nilang mabuksan kasi alam nila pag nabuksan ito, maraming mamumulat at malalagasan sila ng base nila. Maiwan sa kanila yung mga kulto na lang na
di hamak na mas kakaunti kaysa dun sa ngayon na nakakabola pa sila ng mga moderates. Kaya nga tayo very excited mga kabayan na matuloy itong impeachment trial kay Sara Duterte. Unang-una dito po sa usapin ng bangko, joint bank account ni Sara at saka ni Digong, pati po doon nila ni Hanelet. Ngayon, damay na rin po itong si mga kabayan, damay na rin po itong si Kita Duterte, sila si Basti, si Pulong. So marami ho ditong madadamay. Marami ditong lalaki yung mga mata makabayan kung magkaano po yung naipasok na pera sa mga bank accounts ng mga Duterte. O di ba? Ako, very excited talaga. So tayo po manawagan sa mga Duterte supporters, sa mga Duterte cult, at sa mga Duterte cronies makabayan na ituloy nila yung impeachment trial kay Sara Duterte para malaman nila ang totoong mga nangyayari. O di ba? Kung talaga ba ito si Sara ay guilty or not guilty makabayan. Pero mukha talagang matutuloy na yung impeachment trial. Kasi before po nag-vlog si Sir Ivan, may nakita ako na letter makabayan, pinadalhan na po ng taga House of the Representatives ang Senado na itutuloy yung impeachment trial sa 20th Congress makabayan. O, di ba? So tuloy na. Kaya nga ngayon si Sara very stress na makabayan. Kita ba natin si Sara? Di ba? Very obvious na stress na. Kaya nga na siya po nakaganyan every time pumuro siyang press con makabayan kasi nga hindi niya alam ang kanyang sasabihin. At saka hindi na siya sumunod doon sa mga script na ibinibigay ng kanyang mga expert na makabayan. Hindi na siya rito nakikinig kay GMA, hindi siya nakikinig doon sa mga attorney na nandyan sa kanyang likuran makabayan, kanyang advisors, nagbibigay sa kanya ng script during sa press con, kaya lagi siyang tumatambling. Yan ang nangyari kasi hindi na po niya alam ang kanyang gagawin makabayan. Doon pa nga lang sa kanyang sinabi na hindi daw siya pro-Philippines, hindi daw siya pro-China, hindi daw siya pro or to any country at all makabayan. Wala na siyang pro kahit saang country. Doon pa nga lang simplang na siguro nung time po na sinabi yan ni Sara makabayan, napahiya ito si GMA. Kasi noted po na advisor ni Sara Duterte, itong si GMA makabayan. Napahiya doon itong si GMA, di ba? Hindi yan sinabi. Uy, bakit mo sinabi yun? Simplang tayo doon. O, di ba? So, speaking nga pala of House of the Representatives makabayan, meron pong good news. Kasi kanina, meron pong lumabas na balita makabayan na 'di ba sa doon po sa botohan sa Kongreso makabayan nakakuha po ng majority votes sa mga House members na manatili pa rin po maging speaker itong si Speaker Martin Romualdez makabayan. Yes, majority ng mga member of the House makabayan si Speaker Martin Romualdez pa rin po ang kanilang bet. Manatiling speaker. Yan ay kumpirmado makabayan. At syempre, yan po yung good news. Syempre, kasi alam mo natin, si speaker, hanggat nandiyan si speaker sa House makabayan, hindi mapapatalsik itong si PBBM. Si Speaker Martin Romualdez, siya ho yung shield or kalasag ba sa Tagalog yung makabayan? Sakto ba yung Tagalog si Ivan? Kalasag? Siya po yung kalasag or shield ni PBBM. Batok dito, ano mas Tagalog yung batok? Against ito sa mga paninira po ng mga taong mga salot na nandyan po sa Kongreso. Kasi alam natin na marami pa rin po mga tauhan, si Digong dyan sa Kongreso, lalo na ang grupo po ni GMA makabayan. Nandyan pa rin po. 'Di ba? At saka ito rin pong si Albi Benitez, ito rin po si Toby Chanco. 'Di ba sila po'y naghahanga dito na mapalitan nila itong Speaker Martin Romualdez. At hindi tayo magtatras dito kay Benitez kasi alam mo natin, si Benitez makabayan, ganun yan eh. Tapos nakikita natin lately, dito siya pumapanig sa mga Duterte. Ito na po si Toby Chanco, hindi po yan mapagkakatiwalaan makabayan kasi mataas po ang kanyang ambisyon. Plano niyang papalitan si Speaker Martin Romualdez. Good news, mataas ang nakuha na suporta ni Speaker Martin Romualdez dyan sa Kongreso. So tuloy-tuloy pa rin po. Siya pa rin po yung speaker. Speaking of Senado makabayan, well, hindi natin alam kung ito bang si Cheese ay mananatili pa rin po na Senate President, hindi natin alam. Kasi alam mo natin po yung Senado, marami na po dyan na mga tauhan po ni Digong makabayan. So hindi natin alam. So i-check lang po natin in the coming days. Sana magbotohan na sila. Sana palitan itong si Cheese Escudero makabayan.
Diba? Sa napalitan kay Kunggong to diba? So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic mga kababayan, syempre i-shout na natin. Nandyan po si Marquez Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Leonardo Saliero, Moonflower, RNMSN 2006, Maria Maricho Freyanesa, nandiyan rin po si Emmy Mapalad, Tis Paraon, Martina Cabello. Hi to JC Kim, nandiyan rin po si Flaviana Abila. I-shoutout natin si Vansyang Hames or Hames. Hi to Evangeline Rirolye. Nandiyan rin po si Letovel TV, Carmelita Barba from Washington, D.C., USA. Kasama rin po natin si Ferdinand Mapue and hi to Mercedes Say. Okay, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ng ating kaibigan na Kakampings. For more details, let's watch this. Anong sabi ni Sara sa administrasyon ni PBBM? Narinig nyo ba yan? Bobo daw ang administrasyon. Talagang wala kang kahihiyan na sa iyo pa nanggaling yung mga salita na yan, Sara Duterte. Ikaw pa talaga magsasabi niyan, ha? Ikaw pa sa lahat ng tao. Ikaw ang pinakatanga sa lahat ng tanga at pinakabobo sa lahat ng bobo. Ni wala kang idea kung bakit naging tourist spot ang San Juanico Bridge, Ni hindi mo yata nire-recognize yung historical significance ng tulay na yan nung panahon na kinonstruct yan, Tapos, tinatanong mo kung saan gagamitin ang missile systems ng Amerika na dinala dito sa Pilipinas. Kung matalino ka, kailangan mo po bang itanong yung mga ganyan? Kailangan mo bang ikairita na yung San Juanico Bridge ay tourist spot ngayon? Kung ikaw matalino, ang gawin mo, magpaliwanag ka na lang sa korte. Yang sobrang kayabangan mo, nakakabwisit na sa tuwing binubukas mo yung bibig mo, sobrang dami ng tao na inis sa'yo sa kayabangan na pinapakita mo. Ni konting humility, kahit katiting na humility, wala kang ipinapakita sa mga taong bayan. Dapat, nahuli ka, huling-huli ka, kahit i-deny mo pa to kahit ano pang sabihin mo, kahit ano pang pagtanggol ang gawin sa'yo ng mga supporters mo, yung mga bobong DDS na kamukha mo. Kahit ano pang sabihin lang lahat ng yan. Huling-huli ka na nagnanakaw ka sa pondo ng taong bayan. Kahit ano pang excuse ang idahilan mo dyan. Yung pondo sa DepEd at ang pondo sa OVP ng mga confidential funds, ninakaw mo yan. Huling-huli ka dyan. Kahit hindi pa yan dumadating sa trial. Pero dyan sa hearing pa lang ng Congress, kitang-kita na natin yan. Kaya nga ngayon pinipilit mo na hindi matuloy ang trial mo kasi mabibisto ka ng lahat. Yung pagmumukha mong makapal, malalaman na ng mga taong bayan na talagang sa lahat ng oras, wala ka namang ginagawa kundi mambudol. Ikaw pala matalino Bakit ayaw mong harapin yung trial mo? Ikaw pala yung matalino, bakit pinipilit mo na pigilin na matuloy ang trial? Nagdadaldal ka pa ng you want bloodbath? Gusto mo pang dumanak ang dugo. Pero at every turn, sa Supreme Court, sa Senado, at sa impeachment court ngayon, anong ginagawa mo? Gusto mong i-dismiss? I-dismiss yung kaso mo na yan at hindi matuloy ang trial. Hindi ganyan ang gawain ng mga matatalino na walang kasalanan. Kung matalino ka, hahayaan mo na matuloy ang trial na yan at ipamukha mo sa aming lahat. Italampak mo sa mga pagmumukha namin na mali ang sinasabi namin sa'yo. Kung yan, matalino ka at naiintindihan mo talaga yung mga bagay-bagay na yan. Pero sa tingin namin, ikaw talaga yung pinakabobo sa lahat ng bobo kasi nasabi ka lang na abogado pero wala ka naiintindihan. Wala kang alam, mang ka. Wala kang kahit anong katangian na pwedeng ikatuwa sa'yo ng mga taong bayan. Alam niyo ba na napalusot si Sara Makabayan? Di ba the other day sa kanyang press con? Kasi tinanong siya na isang reporter talagang sa palpal Di ba sinabihan siya ng reporter Makabayan, sabi niya, di ba Sara Duterte gusto mo ng bloodbath pero bakit mo pinipigilan? Lumapit ka ng korte, lumapit ka ng sa Senado, tapos nilapitan po niya yung ombudsman Makabayan. Of course, alam natin, natauhan po ng mga Duterte itong si Marites, si Ombudsman Marites Makabayan. So, nilipitan niya, tatlo lahat yon. Bakit niya daw planong pinigilan or pipigilan ang trial? Sinabi niya na gusto niya ng bloodbath Makabayan. Ano yung mga kanyang palusot? Kasi daw, advice sa kanya ng mga experts Makabayan.
O, di ba, gonggong? Di ba, yan po sabi niya dahil di po na nabalita mga kabayan kasi daw, gusto niya talaga ng blood bath. Saka ayaw niya daw ayaw daw magsayang ng pera dyan mga kabayan. Siyempre, advice daw ng expert. Bakit siya makinig doon sa expert na kanyang sinasabi mga kabayan? Akala ko ba siya ay matapang? Di ba? Kung nung time na sinabi niya na gusto niya ng blood bath makaabayan, tingnan niyo ang kanyang mukha, di ba matapang tingnan? Pero alam mo natin, sa kaloob-looban niya makaabayan, sa kanyang kaloob-looban, hindi niya talaga alam ang kanyang gagawin na. Hindi niya alam. Siya po'y nanginginig na po sa takot. Pero sa kanyang mukha sa panlabas, parang matapang lang makaabayan. Matapang lang. Diba? Nakinig daw sa kanyang experts. I don't think so. Talaga siya ay takot at natakot sa makabayan. Bakit? Kasi alam niya sa kanyang sarili, wala siyang panalo dito. Kasi maraming mga ebidensya overwhelming kasi ang ebidensya makabayan. Doon pa nga lang sa hearing doon, 'di ba? Sa Quadcom, sa Kintakom ba tawag niyan, yung marami na. At saka doon po sa hearing sa Kongreso, 'di ba? So, alam na natin na yan talaga ay hindi malulusutan ni Sara Duterte. Okay? So siya nga pala, shoutout natin mga kabayan. Nandyan po si Llewellyn Manuel, Juanita Paika, hi to Jonah Aplaska Galios from Cyprus. Kasama rin po natin si Shirley Risman, Jessica Calvador Espina, Leonila De La Cruz, nandyan rin po si Carmi Chuk. Shoutout natin si Aurora David, Evangeline Sanchez, George Liwanag. Kasama rin po natin si Perla Cinco, Milagros Marter, Imelda Cruz Gondayao. Nandiyan rin po si Levi Labao. Shoutout natin si Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argilies, and Derek William Mayo. Okay, so makahabahan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Pag-usapan po natin itong interim release na request o petisyon ng kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte dyan sa ICC. Okay? So, ang sinasabi po ng kampo ni Duterte dapat ay pansamantalang mai-release habang iniimbestigahan pa at wala pa yung actual trial laban sa kanya ayon sa mga abogado ni Duterte. Nagpormal na pong hiniling dyan po sa ICC. Sa side naman po ng mga prosecutors at ng mga abogado ng mga biktima sa human rights violation, kasong crime against humanity, ang sinasabi nila, no sufficient ground to allow Duterte interim release ayon kay Attorney Christine Conte, isa ho sa mga abogado ng biktima, pati na si dating Congressman Nery Colmenares at iba pa. At ito ang matindi. Ang sinasabi nga po ni Secretary Remulla ng Department of Justice, hindi rin makakabuti kay Duterte kung ito ay mai-release. Okay? Pangalawa, hindi rin naman dito sa Pilipinas yan ilalagay kung sakali. At kung ilalagay ito sa ibang bansa, naniniwala ang Justice Secretary na mas safe si Duterte kung manatili lang sa dahig kaysa sa ibang bansa pa o kung saan siya ilalagay. Naniniwala siyang kompleto ng facilities ang ICC, ang dahig, may mga doktor, maayos sa seguridad, protektado, walang magiging problema. Pag-anya sa ibang bansa inilagay ito kung sakali hindi nakakasiguro sa kanyang seguridad, kaligtasan sa kung ano-ano. Maaaring may katuwiran, hindi man ho binanggit ni Remulla kung anong ibig sabihin. Alam naman natin, si Duterte ng presidente ito ay napakaraming inaway ng mga puti at iba't ibang mga bansa sa mundo. China nga lang ang kinaibigan nito at saka Russia, di ba? Pero maraming mga bansa sa mundo ang inaaway nito. Kung ito'y mapupunta dun sa mga member ng ICC na mga bansang inaaway niya before, nasan ang security? Di ba? Hindi naman pananakot, baka nga mapahamak. Palagay ko may punto itong si Remulla na mas manatili na lang sa dahig habang tinatrial ang kaso, habang wala pang trial, at ang kaligtasan ay nakakasiguro. Anong inyong masasabi niyan? Okay? Balikan natin ang mga galaw nitong mga Duterte. Una,
kanilang kino-question yung pagkaka-aresto at labas ng warrant of arrest dahil hindi daw ho tama. Kidnapping daw ang ginawa ng Philippine government at illegal daw yung pagkakahuli at pagkakadala sa ICC. Yan ang sinabi nila on record sa International Criminal Court. Sumunod, nagpetition sila na dapat daw ay mag-inhibit yung dalawang Senate, yung dalawang ICC judges dahil bias daw ito. Hindi daw makakakuha ng parehas na maging neutral para ho kay Duterte. Yan ang mga move ng abogado ni Duterte. Pangatlong petisyon, kinontra yung pagtanggap ng maraming dokumento, ebidensya at testigo laban kay Duterte. Hindi rin po pinayagan ng ICC. Direject din yung petisyon. Ang ngayon ay nabibitin na petisyon ay ito pong petition for jurisdiction. Wala daw jurisdiction ang ICC. Okay? Ayan po yung hanggang ngayon hindi pa nagdidesisyonan. So yan ang mga galaw ng mga abogado ni Duterte. Kaya ganito ang tanong. Lahat ng petition nila hindi nasunod. Walang nangyari. Pati yung pagharang sa testigo at mga dokumento. Pati yung inhibition, wala rin nangyari. Pati yung illegal arrest at kidnapping, wala rin. Hindi rin nakumbinsi ang korte. At itong issue ng jurisdiction, isipin mo, nagpetisyon ka, sinasabi mo walang jurisdiction ang ICC. Pagkatapos ngayon, meron kayong petition to interim release. Hindi nyo kinikilala yung korte. Tapos ngayon, ni-request nyo na i-release yung inyong kliyente. Si Duterte, ano yan? Anong galaw yan? O kayo, mga DDS, baka hindi nyo alam, baka kayo binubudol ng inyong abogado. Baka pinaglalaroan lang kayo ng inyong abogado. Ayan naman talaga, on record yan. Nasa website yan, on record yan, yung mga sinabi ko, yan ang kanyang ginawa. Si Attorney Nicolas Portman, abogado ni Duterte. Yan ang kanyang mga ginawa. Wala pa sa inapanalo. Lahat ng kanyang galaw sablay. Lalo na yung isa ng jurisdiction ngayong buwang ito o bago matapos siguro ito, kung ano man dapat magkaroon ng desisyon ng korte. Pag sinabi ng ICC na meron silang jurisdiction, laglag na naman ang abogado ni Duterte. Pag sila meron yung jurisdiction, baka hindi rin payagan ng interim release, laglag pa rin. Saka nakakitang, parang sa kapitbahay, inaaway mo yung kapitbahay mo, tapos nung magipit ka, mare, baka pwede ako mangutang sa'yo. O, di ba? Ganun ang ginawa ni Kutman. Inaway yung mga judges, kasi wala daw jurisdiction, or mag-inhibit kayo, kasi bias kayo. Tapos nung hindi paniwala ng kanyang mga petition, ito ngayon ang kanyang galaw. Interim release. Uma-apply sila, nag-petition sila, na i-release nyo ang aming kliyente. Bakit? Kala ko ba wala kang jurisdiction? Kala ko ba wala kang respeto? Wala kang pagkilala sa korte? Bakit ka ngayon lumapit at humihingi ng tulong? Ano yon? Ayan, alam ba nyo yan mga DDS? Baka hindi. Baka nilalagay kayo sa tsubibo ng inyong abogado. Baka pera-pera lang yan, delikado. Opinion ko lang yan. Pero yan ang diskarte ng inyong lawyer, baka hindi pinapaliwanag sa inyo. Nakukumbisi kayo ng mga vlogger na nagsasabi, uuwi na si Digong, nasa aeroplano na, mainit ang pagsalubong ng mga tao, puro fake news yan. Walang totoo. Mula nang maaresto noong March 11, tatlong buwang mahigit na, araw-araw sinasabi ng mga Duterte, uuwi na, wala namang nangyari. Paparating na, wala namang nangyari. Sa kanya ng aeroplano, hindi na nakarating. Di ba ilang beses sinabi, sa kanya ng aeroplano, pauwi na? Puro fake news kasi kayo. Pinaglululoko nyo yung sarili nyo at inyong mga followers. Yun naman inyong mga followers tuwa, ay salamat, uuwi na si Digong, ay salamat, sakay na ng aeroplano, ay salamat, makikita na namin. Puro fake yan. Nandun. Yung mga nagsasabi, hindi nga nila nakikita ng personal Yung mga politiko na napuntahan dun sa daig, hindi nila nakita si Duterte. Ang nakita nila na picture. Yun ang kailang pinagkakaguluhan, picture ni Digong. Hindi sila allowed dun sa kulungan. Ang pinapapasok doon si Sara lang at yung mga kapatid, yung pamilya lang. Ganun lang. O di ba? Nagpapapaniwala kayo kasi sa gimmick, uuwi na, nakasakay na, ay, puro kalokohan yan. Ito nga galaw ng inyong abogado, sabit Alahong nangyari-yari pa Puro sablay. Balikan nyo yung aking sinabi. Balikan nyo itong video ito para maintindihan nyo. Trabaho lang ito, walang personalan. Issue lang ito dahil on record naman. Sinasabi ko lang kasi pinagtatakpan ng iba. Ayaw sabihin ng katotohanan. Ito yung katotohanan.
Pagka yung petisyon sa issue ng jurisdiction, pag natalo pa dyan si Coltman, si Duterte, wala na. Kalaboso talaga. Kasi na yung pinakamabigat na petisyon niya. Kino-question niya na yung authority, jurisdiction ng korte. Pag sinabi ng korte, no, meron kaming jurisdiction, meron kaming authority sa iyong kliyente. Tapos ang maligayang araw, yari si Duterte. Masaya si Coltman kasi nabayaran na yan at saka kumikita na yan eh. Lahat ng kanyang petisyon at galaw, sabit. Nakasira pa. Ginalit pa nga yung judge eh. Sa totoo lang, nakakatawa talaga itong mga DDS makabay, no? Binibigyan mo na nga ng mga totoong balita, binigyan mo na ng link galing po sa media na balita. Siyempre, yung mga mainstream, mga reporter makabayan, nagtatanong ho yan kung saan dapat magtatanong doon sa mga otoridad makabayan. Pero hindi pa rin tayo pinaniwalaan or ayaw tayong paniniwalaan ng mga DDS. Kasi doon lang sila maniniwala sa mga nagbibigay sa kanila ng fake news makabayan. O diba mga oto-oto? Anong tawag sa kanila? Tingnan nyo, merong vlogger, nakalimutan na eh. Basta itong vlogger ito makabayan, sikat-sikat siya. Nakita ko doon sa balita na tinawag pala ng pambansang BUANG itong si Sara Duterte makabayan. Sakto ba yan? Pambansang BUANG? Diba? Nakakatawa talaga eh. Well, alam natin, ang klase po na pag-uutak, meron ang ating Vice Presidente makabayan. Kapag siya ang maging presidente, kawawa talaga ang bansang Pilipinas. So anyways, nandiyan rin po si Shirley Fernandez. I-shoutout natin si Jess Tobtob from Calaba, Laguna, Luisito Niedo. Nandiyan rin po si Elizabeth Bacolcol. I-shoutout natin si Angelita Hoyle Sanger, Evelyn Garcia, Felma Cabato, Maricar Vicker, Perla Cinco, hi to Victoria Solquiano. Nandiyan rin po si Annie Huson, Raul Tolio, Sam Obedicen. I-shoutout natin si Danilo Monet Borromeo and hi to Rain Torrebio. Okay, mga kababayan ko, siyempre hindi natin kalimutan ating good news para alam ng mga kababayan natin ng mga DDS kung ano yung mga ginagawang inisyatibo ng ating gobyerno at kung ano ang lakad rin ni PBBM. For more details, let's watch this. Sigurado na ang internet connection ng ilang mga mag-aaral sa isang liblib na eskwelahan sa Bulacan. Ito'y matapos mamahagi ng nasa 500 bayanihan SIM ang DICT. Matagal ng problema ang koneksyon sa internet sa Kalawakan Elementary School sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan, lalo na't nasa liblib itong lugar. Kaya naman, masaya ang pamunuan ng paaralan na sila ang napili para sa pilot distribution ng Bayanihan SIM. Nakakatuwa po dahil libre na namin magagamit yung internet. Hindi lang po yung aming mga teachers, lalong-lalo na po yung mga learners at saka po yung mga magulang ng mga bata. Sa pangunguna ng Department of Information and Communications Technology, ipinamahagi ang 500 Bayanihan SIMs sa mga mag-aaral, kanilang mga magulang at mga guro ng paaralan. Ang Bayanihan SIM Project ay bahagi ng Free Public Internet Access Program na layuning malagyan ng libreng internet connection ang bawat lugar, lalo na ang geographically isolated and disadvantaged areas. Instead ng mga access point, instead na Wi-Fi po tayo ko-connect, bibigyan po natin kayo ng mga SIM card at from there, makaka-access na po kayo ng internet. Ang bawat isang Bayanihan SIM ay magkakaroon ng libreng 25 GB data kada buwan na magagamit ng mga estudyante at guro sa online activities at pag-download o panonood ng educational content at tutorial videos. Sa pamamagitan ng 25 GB data, pwedeng makapanood ng kabuang 25 hours na video, makinig sa 5,000 kanta sa Spotify, o 25 minutes na usage time sa social media apps tulad ng Facebook at TikTok. Pwede rin itong gamitin sa online classes, lalo na sa mga panahong suspendido ang face-to-face classes kapag may bagyo o iba pang sakuna. Inaasahan namin na ang mga estudyante, ang mga guro, ang internet na ito ay gagamitin para po sa eskwela, para po sa mga leksyon, paggawa ng lesson plan, para po sa mga guro, at research po, paggawa ng assignment. Malaking tulong ito para sa grade 6 student na si Isabel, lalo target niyang mapanatili ang pagiging first honor sa klase. Saan mo gagamitin yung 25 GB? Doon po sa pag-aaral ko po, lalo na po sa mga tutorial sa YouTube. Kasi po, minsan po, hindi po ako nakakaintindi doon sa sinasabi ni Ma'am.
Ayon naman sa master teacher na si Ginang Carol Piadoso, mas mapapadali na ang kanyang pagtuturo dahil sa Bayanihan SIM. Malaking tulong po ito kasi kapag magda-download po ako ng mga videos, mga lessons na pwede ko pong gamitin para mas mapapadali po yung pangunawa po ng mga mag-aaral ko pagdating po sa pagtuturo. Magtutuloy-tuloy ang pamimigay ng Bayanihan SIM sa iba pang lugar tungo sa pagtupad sa mithi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malagyan ng libreng internet ang lahat ng paaralan sa bansa. Ang Kalawakan Elementary School ay may kabuuang 330 estudyante. At dahil 500 ang ipinamigay na Bayanihan SIMs, ang lahat ng mag-aaral ay nabigyan. Kasama na rin pati ang mga guro at school personnel. Tiniyak ng Malacanang na nakatutok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-abot ng 8% gross domestic product growth sa kabila ng tensyon sa Middle East. Sa pakikipag-usap ng Pangulo sa pribadong sektor, kabilang din sa tinalakay ang pagpapaigting pa sa edukasyon para mas maging future-ready o mas maging handa sa modernong teknolohiya ang kabataan. Sa pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang Private Sector Advisory Council o PSAC, inilatag ang mga hakbang para maabot ang economic objective ng bansa. Partikular na tututukan daw ang labor market na patuloy na lumalakas bunsod ng mga job fair na isinagawa ng gobyerno nitong mga nakaraang buwan. Sa ulat ng PSAC, nagkaroon ng 20 simultaneous job fairs nitong Labor Day na nagtala ng 2,285 on-the-spot hires at 28 simultaneous job fairs naman noong Independence Day kung saan nakapag-hire ng 2,372 job seekers. Isa rin sa napag-usapan sa pulong ang pagpapayabong pa ng enterprise education sa bansa para maging future-ready ang mga kabataan. Kabilang sa plano ang pagpapaigting sa kaalaman ng mga estudyante sa teknolohiya, partikular na ang artificial intelligence. Makakatulong ang upscaling initiative gamit ang AI upang mapalawig ang AI literacy sa bansa. Ihahanda rin ang mga empleyado para sa isang AI-powered future at palalakasin ang kapasidad ng bansa hindi lang sa paggamit kundi sa paggawa ng AI systems. Bukod sa upscaling, paiigtingin din ang student work immersion para magaang exposure or maagang exposure ng kabataan sa professional work environment. Katuwang ang private sector, patuloy lang ang trabaho at aksyon ng pamahalaan para makamit ang development at economic goals ng bansa. Hindi na natalakay sa pulong ang tulong na ibibigay para sa mga repatriated OFW mula Iran at Israel, pero asahan na raw ang pagtulong ng pamahalaan sa mga ito. Ito nga po yung binanggit natin na 150,000 pesos. Ito yung manggagaling paghahatian, 75,000 from DMW Action Fund at 75,000 from OWA Emergency Repatriation Fund. At yun nga po, ang accommodation and transport assistance will also be provided by the OWA. Lalo-lalo na po yung mga nakatira po sa probinsya. At magkakaroon din po ng livelihood assistance and training vouchers assistance na ibibigay po ng National Reintegration Network members. Katulad po ng DTI, DSWD, and TESDA. Pati po yung DOH, magbibigay din po ng medical assistance. Nananatili ang target ng pamahalaan na maabot ang 6 to 8% na GDP growth sa harap ng mga hamon sa ekonomiya, bunsod ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Kaugnay naman sa gulo sa Gaza, binigyang diin ng palasyo na sinusuportahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangmatagalan at komprehensibong kapayapaan sa gitnang silangan. Ayon sa palasyo, suportado ng pamahalaan ang pagsusulong sa two-state solution o pagkakaroon ng magkahiwalay at malayang estado ng Israel at Palestine. Ang Pilipinas po ay laging sumusuporta sa two-state solution. Two independent states na Palestine and Israel na mag-coexist side by side na kinikilala ang kanya-kanya mga borders. Sinuportahan din po ng pamahalaan ang pangmatagalan at komprehensibong kapayapaan sa Middle East na naaayon sa UN Charter at relevant UN sa Security Council resolutions. Nagbebenta na rin ng 20 pesos per kilong bigas ang Bigasan ng Bayan na proyekto ng Provincial Government ng Negros Occidental at ng Federation of Irrigators Association Central Negros Bago River Irrigation System na isinagawa sa bayan ng Pulapandan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na 20 bigas meron na program, umabot sa 500 benepisyaryo sa bayan ang nakinabang at nakabili
ng 20 pesos na bigas. Kaya umabot sa 50 sako ng bigas ang naubos dahil dinagsa ito ng mga residente. Samantala, mula rin mismo sa Negros Island ang mga ibinibentang bigas. Nagsimula pa noong 2023 ang inisyatibong ito ng Bigasan ng Bayan na may layong magbenta ng mababang presyo ng bigas sa tulong ng mga grupo ng mga magsasaka sa Central Negros. At sa punto pong ito, pag-usapan naman natin ang mga update patungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the go. Una nga po dyan mga kababayan, suporta sa mga marino hatid ng Marcos administration bilang pagpapatibay sa pangako ng administrasyon na pangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipinong marino. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa Implementing Rules and Regulations o yung tinatawag na IRR ng Magna Carta of Filipino Seafarers noong Miyerkules, 3 buwan pagkatapos ng pagsasabatas ng batas na ito. Sa selebrasyon ng Day of the Seafarer, pinapuriyahan po ng ating Pangulo ang mga maritime workers sa kanilang disiplina, kakayahan at walang pagod na dedikasyon sa sinumpaang tungkulin. Ayon sa ating Pangulo, nananatiling tapat sa serbisyo ang mga marino kahit malayo sa kanilang pamilya. Git ng ating Pangulo, ang mga seafarer ay biyaya hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasabay nito, siniguro ni Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng kanyang administrasyon sa pagsusulong ng karapatan, kapakanan at interes ng mga seafarer. Sa pangunguna ng Maritime Industry Authority o Marina, titiyakin ng pamahalaan na ang mga marino ay may sapat na kasanayan, protektado at kinikilala ang ambag sa kabuuan kaunlaran ng ating bansa. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman ho ng mga kababayan natin na hindi mga well-informed dahil binulag sila ng mga DDS fake news peddlers mga kababayan para makita nila ang mga totoong mga balita. So please like and share. Okay? So i-share naman natin. Kasama rin po natin ngayong araw. Nandyan sila si Alicia Lee, Apple Nash, Maan Gabs Evans, nandiyan rin po si Sammy Abalos, Percy Shalana, Bioli Bidaventura, Mary Red. I-shoutout natin si Johanna Toiler, Hilda Baldomino Pita, Merna Borromeo, Salvacion Mamarel. Nandiyan rin po si Moneth Doctolero, Sonia Hasigawa, Miggy Boom, Ramos Doldulaw Estrella, Haitsu Lovena, Balakiyaw, hi to Elmer Pinaranda, Maxwell Gamayon, Feli Dumaliang, Binisa, hi to Ninita Umale, Jeco Jerry Cabreros, Eb Chu, Nida Ichaka, Hilda Modesto. Isyadat natin si Berth Bakod Gabalsa, Edwin Santos, Mens Niyaka Nulpes, Anabel Hoson, Bong Yu, Joliet Sanakawa, nandiyan rin po si Lisa Preng, Gorgunya Angala, JRN, Robin Basinga Salindong, Jeffrey Espirito de Pedro, Lorna Villanueva, and hi to Rowena Bausin. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng panibagong araw. Alam ko pong binabantayan mo ako buong gabi. Panginoon, ang buong buhay ko po ngayon ay puno ng pag-asa. Alam ko pong hindi mo ako iiwan at patuloy mo akong sasamahan at gagabayan. Kapag nakatagpo po ako ng mga problema at kapag nakakaramdam ako ng panghihina ngayon, mangyaring tulungan mo po akong malampasan ang mga hadlang. Naniniwala ako sa iyong plano. Alam ko po, Panginoon, na magiging mas mabuti ang araw na ito dahil nagbabago ang lahat kapag ikaw ay aking kasama. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.
Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mong dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at siapolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng